Top 10 ko sa stunning, sophisticated, and simply elegant ng evening glam ng Miss Universe Philippines 2025. Hello Parawalas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel, Intro Asu! Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko din subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. So guys, ngayon ilalabas ko na ang aking top 10 dito sa evening glam ng Miss Universe Philippines. O, di ba? 2025. Kung sino ba ang pangabog, ang evening gown, kung sino ba ang talagang stunning, kung sino ba talaga ang sophisticated, kung sino ba talaga ang simply elegant. Ganon. Sa 10 lang yung napili ko at yung the rest is medyo hindi naman masyadong okay. May worst pala ako guys, kaya lang para lang yun sa mga membership subscriber. Kung hindi kayo member, sorry na lang, hindi ninyo mapapanood. Para lang yun sa mga membership member. So, eto na nga. Syempre, may criteria for today's video ay dapat yung gown hindi ko na nakita noon-noon pa. Or baka inulit, or baka sinuot na ng iba, or basta yung kakaiba sa paningin ko. Parang ngayon ko lang nakita, ganon. Mga pa-eksena ko. Dito kinukuha yung ano. At saka, kailangan sumunod tayo dito sa kanilang sinasabi na yung evening gown ay pag isinuot nila ay nagmumukha silang stunning o kaya nagmumukha silang sophisticated or nagmumukha simple lang pero elegante. Mga ganon. So, ayun yung aking basis when it comes sa pagpili ng the best 10 ko dito. May number 10 sa aking listahan ng bonggang-bongga. O, di ba? Hindi nyo inaasahan, pero number 10 siya. Nueva Ecija. Chanel Olive Thomas. Ang bongga ng gown niya. O, nakita mo naman. Gusto ko talaga yung bottom part. Talagang kakaiba siya. Parang may something na nag-udyok sa kanya. Ilagay ko siya sa number 10. At tingnan mo naman yung aura. Yung aura, very stunning. Tapos sophisticated ang datingan. Kahit medyo matured yung atin nyo. Hindi ko tinitingnan kung ano yung matured ba siya. Hindi, pero ang sophisticada niya talaga tingnan. Tapos ang simple ng taas, pero elegante sa baba. All in all, pasok sa number 10. Chanel Olive Thomas. Ayon. May number 9 sa aking listahan ay Manila Jasmine Pagyo. O, diba? Gustong-gusto ko yung kulay. Tapos may illusion siya dito na nakaka-sexy. Yung kay Krishna Gravidas before, black yung illusion na nakaka-sexy. Pero dito, white yung nilagay niya. Parang cream na nag-complement doon sa balat niya na wow! Ang sexy niya at saka ang ganda ng kulay niya. Gusto ko yung isa lang yung sleeve. Tapos yung sleeve niya parang ang mahal-mahal. Ganon. I love the Filipiniana na one sleeve lang. Tapos sa kabila, wala. Di ba? As in, ang sexy, ang ganda, ang amazing, ang stunning, sophisticated. Nasa kanya na talaga. Miss Manila, watch out kayo dito ha. Huwag kayong ano-ano dyan. Mukhang kakabog talaga to sa competition. Si Manila Jasmine Pagyo at may number 9. Eto naman guys, ang aking number 8. Number 8 sa aking listahan, Malay, Aklan, Taylor, Marie, De Luna. O, diba? Sa wakas, pumasok din siya sa top 10 ko when it comes talaga sa mga ipinapasa nilang materyales ha. Kasi yung ibang pinasa niya ay hindi ako masyadong nabibilig. Nagagandahan lang ako pero hindi ako nabibilig. Pero this time, I like the gown. Ang simple ng gown, pero nakakaloka. Mukha siyang maaliwalas ng bonggang-bongga. Ang medyo ayaw ko lang to yung kamay niyang nakaganon, no? Parang na-distract ako. Pero all amazing. Stunning ang face, ang plakado ng hair and makeup, plakado ng gown, sophisticada ang tingin ko, elegante, di ba? Simple ng gown, hindi ganun ka pasabog pero nandun, kompleto ang hinahanap ng Miss Universe
Philippines sa kompletos Ricados baga. Ayoko lang ng mga pagganon. That's why, siguro kung hindi siya nakaganon, hindi lang siya number 8 for me. But dahil nakaganon siya, number 8 na lang. Ha? Charot. So, number 8 sa aking listahan, Malay Aklan na si Taylor Malri de Luna. Number 7 sa aking listahan, guys. First time din siya nakapasok sa aking top 10. Los Baños, Laguna. Rendel and Keraig ng bonggang-bongga. I like the gown. Ang simple ng cut, ang simple ng kulay, ang simple ng pose. Everything is simple but elegant. Yun talaga. As in, wow. Ang ganda-ganda. Everything from the hair, makeup, and the gown. Simple and elegante. Grabe. Maganda talaga. Tapos makikita mo na very stunning yung girl. Ang tangkad niya dito tingnan sa picture na to. Tapos, sofistikada ang dating. Iba. Talagang, sabi ko, wow, pang top 5 ko ba to? Parang ganun yung leveling ni Miss Los Baños. Pero ang ending niya kasi pang number 7. But still, one of the best photos dito sa kanilang Evening Glam challenge. So, pasok sa number 7, Los Baños, Laguna, Rendel Ann, Karaig. May number 6 sa aking listahan. Hindi nyo pa rin inaasahan. First time niya sa top 10 ko. Angeles City, Ira De Castro. Oh, hindi siya simple, pero stunning siya. Actually, yung gown, maraming eksena, pero super stunning ng gown, super stunning ang hair and makeup, super sophisticated ang the whole, ano ba tawag doon? The whole photos, ang bongga, elegante talaga ang eksena ni Miss Ira De Castro dito, si Miss Angeles City. For the first time napansin ko siya, pero maganda siya before, pero sa mga photos at sa mga materialis niyang pinapasa, parang hindi ako na-impress. This time na-impress ako dahil siguro sa kulay, at saka sa uri ng gown, at saka ang galing din naman talaga ng emote niya dito. That's why kumabog talaga siya sa aking number 6. O, diba? Ayun na to na guys, papasok na tayo sa aking top 5. Yung aking top 5 talaga na to, pinag-isipan ko sino ba ang number 1. Talagang, sila talaga ang top 5 ko. Wala akong ibang muntikan lang dito si Miss Angeles at saka si Miss Los Baños. Pero, ito talagang solid top 5 ko. In-ranking ko na lang talaga sila kung sino talaga sa akin yung nagbigay ng, yung criteria na hinahanap. Yung stunning sa mga mata ko, sophisticated sa mga mata ko, simple at elegante sa mga mata ko. Okay. My number 5 sa aking listahan, Quezon Province, Maria Atisa Manalo. Nandito yung relax pa rin siya. Parang simplihan lang din ang labanan. Pero, sa sobrang relax niya, may nakakaungo sa kanya. So, watch out dyan, Atisa, ng bonggang-bongga. Hindi ibig sabihin na number 5 ka lang, hindi ka nakabog. Kabog pa rin ng bonggang-bongga. I like the color of the gown, tapos hindi steep. Gusto ko yung makeup, hair and makeup, kasi hindi pinilit na maging tan. Gusto ko ganito pa rin na Atisa, relax, nag-enjoy, tapos nakikita mo sa mukha niya na, oh, amazing, sophisticated, stunning, elegant. Maganyan talaga makikita mo sa kanya. Siguro nilagay ko lang siya sa number 5 kasi hindi buo yung picture, hanggang tuhod lang. Hindi inabot hanggang sakong or hanggang sa shoes. O, diba? Parang kulang. So, that's why, ayun, nilagay ko lang siya sa number 5. Nakukulangan ako sa buong picture, kumbaga. But the all in all is amazing. Maria Atisa Manalo ng Quezon Province at my number 5. My number 4 sa aking listahan. Diba? Baguio City, Gwendolyn Melis Soriano. Actually guys, every time na magpasa ng materyales at kung ano-ano pang mga photos itong si Miss Baguio, si Gwendolyn, wala namang walang putyo-putyo, plakado, bongga, kabog, amazing, stunning, sophisticated, o diba? Elegant. O, ganon ang loka mo. Pero yung gown niya hindi simple. Kaya nilagay ko lang siya siguro sa number 4, hindi dahil putol yung picture, dahil marami siyang borloloy. Parang alam nyo naman, hindi ako mahilig sa mga paborloloy na yan, mga eksena. May mga pakpak ng manok pa siya ditong nilagay. Charot lang! Basta, hindi na-emphasize yung kurba ng katawan. Siguro that's why. Pero kung wala siguro yung sa may hips niya,
or sa may bewang niya, siguro nasa top 3 siya or top 1. Ganon. But, meron kasi parang, wala lang, but the face and everything is amazing. Nilagay ko siya sa number 4 kasi nga dahil sa burlo na sobrahan, over, o ganon. Number 4 sa aking listahan, Baguio City, Gwendolyn Soriano. Eto na tayo sa aking number 3. Hindi nyo inaasahan maging number 3 to. Wala to sa hinagap ko. Never pa siyang nakapasok sa aking listahan. But number 3 sa aking listahan, Rachel Hoco ng Occidental, Mindoro. Amazing. Simplicity is elegante. Tingnan nyo naman guys. Straight hair lang yung lola mo. Naka-white gown, two-piece white gown. Tapos may pa gloves, maitim. Ang ganda tingnan. Talaga nag-complement sa lahat. Kumbaga nang umayon sa lahat ang eksena. Sinasabi mo talagang ito ang reflection ng simple pero elegante. Di ba? Yun talaga yung masasabi. Unang tingin mo pa lang sa kanya, ay, panalo, plakado, mga ganun talaga. Talagang hindi mo siya ilalaglag, promise, kasi ang ganda talaga ng eksena. Nag-complement kasi yung straight hair niya doon sa pag-gloves niya sa kamay na itim din. Talagang nag-blend sila doon sa puti na niya, top and bottom na two-piece niya gown. Ang ganda. Ang ganda tingnan. Walang masyadong eksena, walang masyadong palabok, walang masyadong magulo. Di ba? Kaya kabog na kabog na kabog na kabog. Number 3 sa aking listahan, Occidental Mindoro, Rachel Hoco. Ngayon, papasok na ako sa aking number 2. Nakakalo. Nag-isip ako talaga ng bonggang-bongga. Sino ba ina number 1 ko? Sino ba ina number 2? Kasi wala akong itulak-abigin. Number 2 sa aking listahan, Muntinlupa, Teresita Sen Win-Win Marquez. Grabe, ang simple ng dito niya guys. Parang nakasando na pula lang. Tapos walang masyadong kaartehan. Tapos biglang, pak! Diba? Simple ang top, elegante on baba. Very sophisticated ang aura. Very stunning ang kabuuan ng picture. Amazing! Ang galing! Kung sino mo yung team mo win, winner, baka pumasok ka na sa next week kung top 5, nakakaloka. Kasi nagbibigay ka ng materialis ng bonggang-bongga. For 3 weeks, number 6 ka lang sa listahan ko. This time siguro, baka naman pumasok ka na, win-win. Continue lang ng bonggang-bongga. Diba? So, syempre, pag nagbibigay ng magandang materialis, ay bigyan natin ng credit yan. Hindi pwedeng putyo-putyo lang lagi. Diba? Nakakaloka. Pero, wow, ang ganda. Ang galing ng red, bongga talaga. Basta nasimplihan ako. Gusto ko yung ang simple ng top, tapos yung bottom na, toro, ay basta bottom talaga bongga, no? Okay lang na simple yung top, pero bottom, bongga. Charot lang. Ang galing, ang ganda talaga kay Win-Win. Isa sa mga nagustuhan kong damit. Dahil siguro attracted ako sa mga orange and red na mga pag-gown. Pero iba yung kay Win-Win. Talagang ang tangkad-tangkad niya tingnan. Very stunning talaga. Parang statuesque. Ganun yung eksena. Alam naman nating maliit siya. But tingnan mo naman yung photo. Photo is giving. So, kalokohan mo na kung ilalaglag mo si Win-Win sa top 2 or top 3 mo. Parang hindi forgivable. Diba? Sa klase ng materialis na ibinibigay niya, ang saya, ang bongga. Ayun. Number 2 sa aking listahan, Muntinlupa, Win-Win Marquez. Number 1, for sure, alam na ninyo. Number 1 sa aking listahan, Taguig, Maria Catrina Ligado. Wala na tayong pag-uusapan. Sinasabi ko sa inyo, wag lang pagsalitain to, pwede na ipadala. Ngayon din. Ngayon na. Wala na kailangan pag-usapan. Wala nang kudaan sa Miss Universe. Walang Q&A sa Miss Universe. Ipadala to. Ang ganda talaga nito. Ang ganda ng babaeng to. Wala siyang ipinapasang nakakaloka or nakaka-disappoint na mga photos at saka materials. Talagang pinaghandaan niya at hindi siya tutulog-tulog ng bonggang-bongga. My gosh! Maria Catrina Ligado, ikaw na, ang ganda ng gown, ang simple ng gown. Kung wala lang sigurong ano ba tawag doon? Kung wala lang pakapa sa likod, ang simple lang ng gown niya, to be honest. Pero dahil may pakapa siya, nagmukhang elegante. Yung pakapa niya nagbigay ng ng elegance doon sa gown. Tapos napaka-sophisticada talaga. Tingin pa lang sophisticated na, tapos masasabi mo lang talaga nasa kanya na ang lahat. Wag na siya, kanya na lang siya, photo na lang siya.
wag mo na talaga siyang pagpasalitain at magsumagot sa Q&A. Pero ang kanyang personality is super amazing. Pero when it comes sa talaga, yung yung inuorasan at saka tinatimer yung Q&A, talagang nanghihina talaga ng loob si Katrina Ligado. Pero sa lahat ng materialis na pinapasa, no doubt, top notch, amazing, bomba. So, di ba? Wala talaga siyang disappointed na photos dahil kahit sa ang angulo, maganda talaga ang lola nyo. Number 1 sa aking listahan, Maria Katrina Ligado ng Taguig City. Di ba? Ayun guys, ayun ang aking top 10. Number 1, Taguig. Number 2, Muntinlupa. Number 3, Occidental Mindoro. Number 4, Baguio. Number 5, Quezon Province. Number 6, Angeles City. Number 7, Los Baños, Laguna. Number 8, Malay, Aklan. Number 9, Manila. Number 10, Nueva Ecija. Kayo ilatag naman ninyo yung top 10 nyo. I-share naman ninyo ng bonggang-bongga dyan sa comment section. At abangan nyo ang aking worst. Ang dami nila. Kaya lang, kung hindi kayo member ng aking YouTube channel, sorry na lang. Sa mga member lang ng YouTube channel ko, ipapakita ko kasi bawal sa YouTube. Nakakaloka, baka tayo ng bonggang-bongga. So, doon na lang sa mga member na lang kasi, kung hindi kayo magpa-member, hindi nyo makikita at mapapanood. doon lang po pwede. Nakakaloka. Kaya pasensya na ako, di ba? There you go, guys. At sana sa mga hindi pa member, magpa-member na kayo para makita ninyo yung mga nakakaloka at nakakatawang eksena ko doon. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Paalam!